Yun. Okay. So, ating pong titingnan, ano po ba itong writing processes na ating pong tatalakayin ngayon. Sabi niya na ito po ay guiding process refers to the system or principles and biblical practices na kung saan po ay makakatulong sa bawat leader at sa simbahan, no, sa paggawa ng mga desisyon and to make sure na ito po ay meron tinatawag na wise decision. So meron po itong accountability sa lahat ng area ng ministry. Kaya po napakahalaga na ito ay natatalakay at dito makikita natin yung paggawa ng how do we decide, ano po, and how to check and ensure na tama yung ating mga pagpapasya. So, minsan po ito po ay napakahalaga at sa decision making ay meron tayong tinatawag na it is a process of choosing right po doon sa paggalaw based on God's principle po. Kaya mahalaga ang tinatawag po nating para matapalan yung nagawa mo. Pero wait lang. Doon po sa mga naka-open po ang mic po, makikinig muna po tayo po. Sige. So pag sinabi natin decision making, ito po yung pagpapasya po. At doon sa ating pagpapasya o sa paggawa ng decision processing ay meron tinatawag na right course of action based on God's word. Mahalaga lagi na nandoon. At meron tinatawag po na prayer and devotion o kaya po ay pagsangguni sa ating Panginoon dahil ito yung bisan mahirap na nakalagayan sa tinatawag nating decision making dahil ito pa mayroong tinatawag na accountability. So, kailangan magkaroon tayo ng wise counsel at importante yung guidance of the Holy Spirit. It is not based on personal opinion alone, but on God-centered wisdom po. So kung titignan natin yung mga biblical principle po ng decision making o mga references sa pagdedesisyon with accountability, ay merong binabanggit po dyan na seek God wisdom first po. Sabi ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lack of wisdom, let him ask God. Meaning, in every decision, must start with prayer and dependence on God. At mahalaga yung consult wise counsel. Po. Dahil good decision come from sheer wisdom and not isolation. At napakahalaga din po doon yung be spirit led at ito po ay dapat naaayon sa gabay ng Banal na Espiritu Santo kagaya ng ginawa doon sa Book of Acts chapter 13 verse 2, no? So meaning early church nagkaroon sila ng decision, they made a decision under the direction of the Holy Spirit. So kapag nagkaroon po tayo noon ay meron tayo tinatawag na pagkakaisa sa loob ng simbahan, ay magkakaroon po ang bawat isa ng tamang pagpapasya. At kasi ito po ay meron tinatawag na accountability o pananagutan po. So kaya kung ating
titingnan, ano po, ang guiding processes ay tumutukoy sa paraan kung paano gumagawa ng desisyon at kung paano magkaroon ng accountability ang bawat isa sa loob ng group o ng church. Madaling salita, ito ay decision making, paano tayo magpasya, lalo na dun sa mahalagang bagay. At meron itong accountability, paano tayo nananabot sa Diyos at sa isa't isa. So ang decision making o ang pagpapasya ay may proseso. So nabanggit ko nga po na kailangan na nadodoon yung salita ng Diyos, nadodoon yung pananalangin at naroroon yung guide ng ating ng Banal na Espiritu Santo. So mahalaga ito sa pagdedesisyon, lalong-lalo na po doon sa mga mabibigat na usapin. No? Dahil ang pagdedesisyon ay may tinatawag na open correction, meron tinatawag na godly leadership, at meron tinatawag na accountability partner. So ang guiding process po ay mahalaga para sa isang healthy church o organization po. So why guiding processes are necessary? Bakit po ba mahalaga? Ang governing bodies na binabanggit po ay tumutukoy sa mga leader na may responsibility o na nagbibigay ng sigla o nagbibigay ng guide o nagbibigay ng pananaw sa loob ng simbahan. So sila yung nag-guide. Pag sinabi natin governing bodies, sabi po dyan, which refer to the leader responsible for oversight in the church. However, leadership alone does not guarantee healthy governance. So, mahalagang maunawaan na hindi sapat ang leadership lang para maging healthy ang governance. Ano po? Kaya may tinatawag po dito na guidance at ito po yung nagbabantay doon sa spiritual direction ng ministry. So, kahit na gaano ka-qualified ang leader, kung walang malinaw na proseso, kung walang sistema sa decision making, kung walang paraan ng pag-resolve ng issues, at kung kulang sa accountability, magkakaroon pa rin ng confusion or conflict at disorder ang loob ng group or ng church. So, bakit kailangan ang guiding processes? So, dito po pumapasok yung tumutukoy sa malinaw na structure na paraan kung paano gumagawa ng decision ang isang leader at kung paano ipinapatupad yung mga desisyon po. At di lang doon, nire-review o tine-check yung kanilang mga ginagawa. Sa madaling salita po, ito ay sistema ng church leadership para siguraduhin na organize yung galawan sa pagdedesisyon. At meron itong tinatawag na sabi natin fair ang decision po. Siyempre, mahalaga yan kasi meron po itong pananagutan. So, dito po mga kapatid, makikita natin na mahalaga yung magkaroon ng kaayusan sa paggawa o sa pagdedesisyon ang governing bodies. Bakit? Kasi merong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 14 na let all things be done decently and in order. Yan po yung gusto ng Diyos na may kaayusan ang lahat. Ito yung minsan yung problema natin sa church, yung pagdedesisyon lalo na sa mabibigat na bagay. So kailangan natin yung kasama o kailangan natin ng partner o kailangan natin ng
sabihin natin tawag dito, makakadaupang palad to make a decision wisely. So kung titingnan natin si Moses sa Exodus chapter 18, 21 to 22, si Moses po ay nag-set ng system sa leadership para hindi siya masyadong ma-overwhelm. Meaning, kahit po sa Bible ay merong structure processes na sinusunod. At kapag nangyari ito, makikita natin na magkakaroon ng healthy church at mawawala po yung confusion. At sabi nga natin na without guiding processes or without the guidance of the Holy Spirit, sabi diyan, decision become inconsistent. So kapag walang malinaw na guiding processes sa church o sa organization, maraming problema yung lumalabas. Una, yung decision become inconsistent. Paiba-iba yung decision. Walang standard kung paano mag-decide. Kaya depende doon sa mood o opinion ng leader. So hindi pare-pareho ang rulings at nawawala yung trust ng member. So ibig sabihin, kapag walang consistency, nagiging unstable ang leadership. Pangalawa, yung leadership conflict increase. Madami yung mga conflict sa leaders dahil walang malinaw na proseso o nagkakaroon ng tinatawag na misunderstanding. Kaya walang malinaw na kung sino yung magiging final decision po. So, hindi galing sa Diyos ang kaguluhan o confusion, but peace, sabi dun sa 1 Corinthians 14:13 po. At nagkakaroon na tinatawag na kanya-kanyang galaw ang ministry. Walang alignment to bawat ministry, may sarili-sariling direction, walang unity po, nakakati ang church. Kaya dapat mayroong pagkakaisa sa isipan at layunin po. So yung ministry, sabi doon ay operate independently. At ang sunod ay yung accountability. Sumihina yung accountability kapag walang system. Walang nag-check ng action or reaction, walang nagpo-correct. So pwedeng mag-lead sa abuse or wrong decision. So ang biblical governance requires not only leaders but also clear processes that guide how leadership function. Kagaya doon sa Book of Acts na po. Ito yung biblical example doon sa Council in Acts na po. Na makikita natin mga apostol at mga elder ay nagsama-sama. They came together for to consider of this matter po. So makikita dito na hindi isang leader lang ang nag-decide. Merong naganap na meeting, merong council, mayroong deliberation, pinag-usapang mabuti. May proseso bago mag-final ng decision. Sabihin, ang early church ay hindi dictatorship kundi process-driven leadership. Kaya guided process protect the church sa mga bagay na pwedeng sapitin. So, we need to ensure yung unity and clarity and accountability. So, kapag walang proseso na ginawa, magulo yung loob ng problema o ng church. Pero kapag may proseso, nadaan sa magandang pamamalakad, nagkakaroon ng kaayusan at unity. Kaya ang healthy church, merong godly leaders at merong malinaw na sistema. Ano po? What guiding processes means? Ating tignan.
Sabi po dito, what guiding processes are? Guiding processes refer to the established method by which church leaders deliberate, decide, communicate, and implement decisions in order to maintain unity, accountability, and faithfulness. So, ang guiding processes ay tumutukoy sa mga itinakdang paraan o sistema o kung paano ang mga church leaders ay nag-uusap, nagkakaroon ng pagsasama-samang pagpupulong, nagkakaroon na gumagawa ng sama-samang desisyon, nagko-communicate sa bawat isa at nagpapatupad ng mga desisyon. Layo nito na mapanatili ang pagkakaisa po, yung accountability at yung faithfulness sa ating Diyos na po. So, guiding process include, number one, yung decision-making procedure. May malinaw na proseso kung paano pag-decide ang leaders. Ito yung hindi padalos-dalos, hindi base sa personal preferences lang. Sabi ng Proverbs 16:9, ang Diyos ang gumagabay sa ating plano, kaya dapat maayos ang proseso. Po. At meron tinatawag din po leadership meeting, no? Regular na pagtitipon. So ito po yung napaka halaga na sama-samang mag-usap para sa mga issue na aadresan o para doon sa mga plano upang makapagplano ng maayos. At ang importante po dito ay yung merong pagkakaisang direksyon. Kagaya nung sa Book of Acts chapter 15. Po, yung mga apostle at elders, they came together at nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. So mahalaga po yan. Kaya yung cooperation ng bawat leader, lalo na po sa pastor, dapat po ay nakasupport po. Hindi lang si pastor ang magde-decide. O kailangan pakinggan yung bawat saloobin. Lalong-lalo na pag mga maseselan na bagay. Kailangan alam ng kanyang mga leader, alam ng governing bodies to make sure na at the end of the day, wala pong magsasabi na decision lang ni pastor yon. So, napagkaisahan po. So, meron din tinatawag na policy guideline. Yung may mga patakaran na sinusunod. Alam ko, bawat sa atin, meron tayong mga policy na binabalangkas o ginagawa. No? May mga patakaran na sinusunod para malinaw yung mga boundaries o para maiwasan yung kalituhan po. So mahalaga yan, kagaya din ng communication, may malinaw na paraan ng pag-deliver ng information. Dapat hindi siya chismis, siya hearsay lang, hindi to informal lang, kundi organized at malinaw para ma-addressan yung problema. Kaya mahalaga yung tinatawag nating guiding processes na po. Kasi meron tinatawag na accountability system. May system kung saan may nag-check, may nagko-correct at mayroong responsibility ang bawat isa. So ang layon po ng guiding processes o lahat ng ito ay para masigurado na ang leadership po ay consistent. Hindi pa bago-bago, mayroong transparent, malinaw at bukas, orderly, may kaayusan at siyempre merong pananagutan. So guiding processes are not control tools. They are clarity tools. Ibig sabihin, hindi ito para ipitan yung leaders, kundi para tulungan na mag-function ng tama, protectionan ang church laban doon sa confusion. Kaya mahalaga ang guiding processes ay sistema kung paano gumagalaw ang leadership. Kapag meron ito, merong kaayusan,
mayroong pagkakaisa at mayroong tiwala ang member. Next, what guiding processes are not? Sabi po diyan. Ano ba yung mahalagang maunawaan na ang biblical process ay may tamang gamit. Hindi ito dapat mali ang pagkaka-apply o ma-misinterpret po. Biblical guiding processes are not, sabi niya, bureaucratic obstacle, excessive procedural complexity, corporate style governance model, or leadership control mechanism. So, ang guiding processes ay hindi dapat maging mabagal na sistema. Po. Hindi sagabal. Dahil kailangan naunawaan kung paano ito tutugunan dahil ito po ay nakakahadlang sa ministry. O, ibig sabihin, mayroong freedom at ito po ay nadadaan doon sa tinatawag na maayos na pagdaloy ng processes. Kaya hindi siya hadlang. So, hindi kailangang sobrang daming tawag dito, step. Kasi minsan, ito yung sa halip na gets na, nagkaroon pa ng kalituhan. Nagkaroon pa ng delay. Kasi nga, hindi naging malinaw. Po. So, mahalaga na sabi, hindi, not corporate style government model. Hindi pang korporasyon lang. Ang church kasi ay hindi business. Kaya mahalaga na ito ay spiritual ang foundation. So, hindi ito ginagamit ang processes para i-control ang member, leadership not control mechanism. Hindi i-dominate ang ibang leader, kundi hindi mag-exercise ng kanyang power, kundi ang leadership ay service, hindi siya control. Kaya, ang processes must serve wisdom and accountability, not replace spiritual discernment. Ibig sabihin, ang proseso ay gabay, hindi kapalit ng Holy Spirit. So, ang sistema ay tool, hindi boss. Kundi, mahalagang meron tinatawag na balance in truth. No? Dahil kapag walang proseso, magulo, mabagal yung proseso ng pag-resolve doon sa issue. Pero kapag meron tamang proseso, nandoon po yung kaayusan. So mahalaga na ito po ay maunawaan para magkaroon ng kaayusan, para doon sa accountability at para maging spirit-led ang church. The biblical foundation of guided decision making. Una, meron tayong tinatawag na collective discernment. No? So kapag ang guided decision making ay hindi lang ito human system, sinasabi, ito po ay biblical foundation. Makikita natin sa Bible na ang tamang pagpapasya ay hindi solo, hindi padalos-dalos, at hindi lihim yung kanyang pagdidesisyon, kundi ito ay spirit-led, collective, at transparent. So pag sinabi natin collective discernment, no, ito yung sama-samang pagkilala doon sa kalooban ng Diyos. Sa halimbawa natin, sa Book of Acts, chapter 15, verse 28. So, hindi isang leader lang ang nagde-decide, sama-sama silang nag-discern, sama-sama silang nag-process. Ibig sabihin, tamang desisyon ay bunga ng partnership ng Banal Espiritu Santo at ng godly leaders. So, kailangang iwasan yung one-man decision. So, mag-seek ng unity sa leadership at makinig
doon o magtiwala, umasa doon sa guidance ng Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, yung seeking wise counsel. Yan. Kailangan meron tayong paghingi ng matalinong payo. So, ang guiding processes ay nagpo-promote ng consultation, collaboration, share of wisdom. So, ito po ay pinag-iisipan. Kailangan natin talaga yung maayos na pagdidesisyon at meron siyang malawak na pananaw paano ito kanyang pag-desisyonan. So, wag mag-desisyon mag-isa doon sa mga malalaking bagay, humingi ng input sa ibang leaders na po, makinig tayo sa advice, and then pahalagahan din natin yung ibang perspective po. At yung transparent communication, so yung kinakailangan ipahayag ng council yung kanilang desisyon po. Papakinggan natin. So hindi itinatago ang desisyon o malinaw na ipinapaalam sa lahat at naiintindihan ng mga tao yung direksyon. Sabihin, andun yung transparency. Kung meron nito, yung transparency ay nag-build ng trust and unity. So, to communicate ng merong clearly and right decision, kasi ito yung lagi magandang gawin, iwasan yung secrecy o yung lihim, no? At mahalaga na siguraduhin na intindihan. So ito po ay dapat laging biblical foundation dahil ang biblical decision ay merong wise counsel, merong transparent, malinaw sa lahat at nandun yung guided by the Holy Spirit. So ang tamang decision making sa Bible ay sama-sama o collective. May payo, merong wise counsel, merong transparent o malinaw na pag-decide at may gabay ng Banal na Espiritu Santo. Kaya ang healthy church leadership ay hindi lang magaling, marunong din sumunod sa biblical process. Theological principle of guiding processes. So, ang guiding processes ay hindi lang practical tools. Ito po ay malalim na theological foundation. Sabihin, ito po ay nakaugat sa karakter ng Diyos at sa kanyang paraan ng pamamahala sa kanyang bayan. Kaya mahalaga ang wisdom o karunungan. Sabi ng James 1:5, if any one of you lack of wisdom, let him ask God. So, ang bawat desisyon ay dapat hindi lang logical, hindi lang strategic, kundi galing sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang guiding processes ay tumutulong para magsik ng wisdom bago mag-decide. At ito po ay mahalaga. Sabi naman ng Bible, kailangan natin ng katalinuhan o kaalaman, humingi tayo sa ating Panginoon. So, laging may prayer sa bawat decision making. Sa lahat ng ating gagawin, nandun po yung prayer. And i-prioritize yung God's will over personal opinion. Unity, yung pagkakaisa, ito yung theological principles of guiding processes, may pagkakaisa, kaya ang guiding processes ay nagpo-protect ng unity dahil may malinaw na paraan ng pagdesisyon. Naiiwasan po yung tinatawag natin na biases na po. Naiiwasan yung favoritism. Wala po siyang kinikilangan. At ang pagkakaisa ay nape-preserve kapag gumagawa ng desisyon na pantay at naunawaan ng bawat isa. Kaya lagi pinapaalala na iwasan yung solo decision
panatilihin yung open na communication at mag-decide ng with harmony, not division. Accountability, leaders must be accountable to one another. Ang leadership ay hindi independent, may nag-check, may nagko-correct, at mayroong responsibility. So, guiding processes create a system na kung saan ang leader po ay mayroong tamang kaugnayan sa bawat isa at may restoration kapag may pagkakamali. So, ano ang dapat na makita sa atin? Maging teachable, tanggapin yung correction, at magkaroon ng accountability po. Order. So, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Kaya, sabi ng 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. So, mahalaga na yung guiding process ay hindi magulo, kundi meron tinatawag na consistency, merong patas, at merong malinaw na proseso. So kapag nasundan natin yun, sundin ang tamang establishes of pag-guide o pag-process na tinatawag nating decision making, ay mapapanatili niya yung magandang structure ng ministry po. So, ang guiding processes ay reflection ng wisdom ng Diyos, yung unity in the Spirit at accountability to the body of Christ, at siyempre, nandoon yung kaayusan. Kaya ang biblical guiding processes ay nakabase. Yan, una, yan, sa wisdom, humingi ng gabay sa Diyos. Unity, pinoproteksyonan yung pagkakaisa, may pananagutan sa isa't isa, at may kaayusan sa lahat. Kaya ang church na mayroong guiding processes ay spiritually united, accountable, at organized. Okay? So, tingnan po natin yung acronym with the scripture ng guiding. Una, yan, God sought wisdom, yung karunungang hinahanap sa Diyos. Ang bawat desisyon sa church ay dapat nagsisimula sa panalangin. Decision begin with prayer. Ito yung panalangin ng paghingi ng wisdom ng ating Panginoon. So, hindi sapat na marunong lang ang leader. Hindi sapat na may experience siya. Hindi sapat na may strategy. Kung wala ang wisdom ng Diyos, kulang pa rin. So, nangangahulugan na ito po ay hindi tayo umaasa sa sariling talino natin. So, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Lalo na po doon sa mga issue na alam natin conflict. At ina-acknowledge natin ang Diyos na siya yung ultimate guide. So decision making becomes spiritual before it becomes practical. Kaya ang payo dito, mag-pray muna, yan, humingi ng wisdom bago mag-finalize na decision, at iwasan yung emotional decision. So kung nais natin ng tama ang desisyon, simulan natin sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Next, unified leadership. Nagkakaisang pamumuno. Meaning, ang unified leadership ay nangangahulugan na ang mga leaders ay hindi nakakanya-kanya, kundi sama-samang nagdidesisyon. Kagaya nung nabanggit natin, sa early church, nagtipon-tipon ang mga apostle at elders, pinag-usapan yung issue. Hindi isang tao lang ang nag-decide. So, pinapakita nito na ang leadership ay hindi individual lang,
kundi ito po ay united. So ang guiding processes ay tumutulong para magkaroon ng isang direksyon. Maiwasan yung mga conflict at mapanatili yung unity sa loob ng simbahan. Kaya kung magkakaroon ng regular leadership meeting, makinig sa bawat isa, hindi lang sa sarili, iwasan yung one-man show na leadership. So magkakaroon ng tinatawag na clear direction. So ang malusog na leadership ay sama-sama nag-iisip, sama-sama nag-decision. So mahalaga po ito mga kapatid. Okay. Next, yun pong informed discernment. Sinabi natin informed discernment, sabi po diyan ay wise leaders listen before answering. So, ang informed discernment ay ang kakayahan ng leaders na magdesisyon ng may sapat na impormasyon at mag-ingat sa sariling pangunawa at kailangan marunong din siyang makinig. Ibig sabihin, hindi siya padalos-dalos at hindi kulang yung information na nakarating. So ang wise leader ay hindi basta nagre-react agad. Magawa siya hindi agad gumagawa ng conclusion, hindi agad nagde-decision base doon sa incomplete info. Salip ang informed discernment ay nakikinig muna, iniintindi ang buong context, saka nagdi-discern kung ano ang tama. Kaya mahalaga sa guiding processes ang magandang report, magandang information, clear na communication. So importante na makinig muna bago mag-react, siguraduhin na complete yung facts bago mag-decide at meron tinatawag na verify niya. Kaya mahalaga yung wise listening, sabi ko ay wise listening lead to wise leadership. Kaya nakikinig muna bago siya mag-desisyon. Next, yung deliberate decision making. Meaning, ang deliberate decision making ay ang proseso ng pagdidesisyon na maingat, pinag-iisipan at hindi minamadali. Sabihin, ito ura-urada, hindi siya emotional reaction, kundi siya po ay intentional and prayerful process. Sa Book of Acts chapter 15, makikita na ang early church ay hindi agad nagdesisyon, kundi pinag-usapan muna ng mga apostol, ng elders at ng buong church. So inabot nila ang unity, inabot nila yung pagkakaisa bago mag-final na decision. So pinapakita nito na ang godly leadership ay may proseso, may consultation, may discernment bago mag-action, at ang guiding processes ay tumutulong para maiwasan yung wrong decision at maprotektuhan yung unity, maging stable ang direction ng church. Kaya wag magdesisyon habang emotional. Yan yung mahalaga. Kasi pag emotional, di tama ang desisyon. So bigyan ng oras and prayer at consultation, pag-aralan muna ang pwedeng maging epekto bago magkaroon ng final decision. I-include ang leadership o yung mga kasama dahil ito po ay magbibigay ng magandang resulta. So ang wise leadership ay hindi minamadali ang desisyon, kundi pinag-iisipan muna ng maayos. Kaya deliberate decision making. Integrity in process. Sabihin, ang integrity in process ay nangangahulugan na ang leadership ay merong tapat. Leadership must maintain honesty
walang tinatago sa bawat proseso sa paggawa ng decision. Sabihin, wala siyang hidden agenda, walang manipulation, walang favoritism. Lahat ay ginagawa ng may katapatan sa Diyos at sa tao. Kaya sinabi ni Pablo na mahalaga ang pagiging honest, hindi lang sa harapan ng Diyos, kundi pati sa harap ng tao. Ibig sabihin, ang guiding process ay dapat transparent, fair, trustworthy. Dahil kapag may integrity ang proseso, tumitibay ang tiwala ng members, naiiwasan yung corruption, nagiging healthy ang leadership. So, dito po ay mahalaga yung integrity po. Iwasan yung favoritism sa decision. Siguraduhin na yung merong transparency, maging honest sa communication at panatilihin yung clean motive sa leadership. Kaya ang tunay na leadership, tapat sa Diyos, tapat sa tao, sa lahat po ng proseso. Okay? Necessary communication. Decision must be clearly communicated. So, itong necessary communication ay tumutukoy sa malinaw at tama na pagpapahayag ng decision at direction ng leadership sa buong simbahan. Sabihin, hindi niya sinasarili, tinatago yung decision, kundi clear at understandable para sa lahat. Doon sa Book of Acts chapter 15, pinagdesisyonan ng Jerusalem Council ang issue. Itinago yung problema. Kaya pinahayag nila ito, pinakita nila na ang decision making ay hindi tapos hanggat hindi ito na ipapahayag ng maayos. At mahalaga na makita yung responsibility. Kapag walang clear communication, nagkakaroon ng confusion at nawawala yung unity. Kaya i-communicate agad ang important decision, gumamit ng malinaw at simpleng explanation, siguraduhin na naintindihan ng buong congregation, iwasan yung assumption-based information. So ang decision is not effective until it is clearly communicated. So ang good leadership, hindi lang nagdi-decide, kundi marunong ding magpaliwanag ng malinaw. Next, guided by Scripture. Scripture remain the final authority. 2 Timothy 3:16. Sabi po diyan, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Meaning, ang guided by Scripture ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ang final authority sa lahat ng decision at proseso ng leadership. Ibig sabihin, hindi siya culture-based, hindi opinion majority, hindi personal preferences, hindi traditional lang, kundi Scripture ang ultimate standard. Sinasabi ng 2 Timothy 3:16 na ang Scripture ay inspired by God. Kung sumunod, useful for teaching, useful for correction, sa pagwawasto, useful for training, pagpapalago sa kabanalan. Sabihin, ang Biblia ay hindi isang reference lamang. Ito ay authority, ito ay guide, ito ang standard ng truth. Kaya sa guided processes, lahat ng desisyon sinusukat sa salita ng Diyos. Dahil kung salungat sa salita ng Diyos, di huwag na po natin ituloy kasi hindi siya naka-align sa salita ng ating Panginoon po. Kaya mahalaga ang guided by the Scripture.
is not aligned with the scripture, it is not a godly direction po. So ang tunay na leadership hindi lang guided by ideas, kundi guided by the word of God po. Management implication. So healthy guiding processes improve church governance in several ways. So ang healthy guiding processes ay may malinaw na epekto sa church governance. So kapag maayos ang proseso, mas nagiging stable, mas nagiging accountable ang leadership, no? So consistent decision making. Leaders follow established method rather than personal preference. So ang leader ay sumusunod doon sa established processes method, hindi doon sa personal preference or emotion. Sabihin, kapag mayroong system at consistency, mas nagiging reliable ang decision ng leadership. Reduce conflict. Clear procedure, reduce misunderstanding. So, kapag malinaw ang proseso, naiiwasan yung misunderstanding, nababawasan yung bias, personal bias, mas nagkakaroon ng unity sa decision. Dahil ang kaayusan ay nagdadala ng kapayapaan, hindi ng kabuluhan. Greater transparency. Members understand how decisions are made. So, mayroong mas malinaw na pagkakaunawa, pamamaraan, na intindihan kung paano ginagawa ang desisyon, at sino ang involved sa mga desisyon. So, ang transparency ay nagbobuo ng trust sa church. Bumubuo siya ng trust sa loob ng church. Stronger accountability. So, ang leaders ay meron tinatawag na mutual checking. Dahil ang accountability ay nagpo-protect sa leadership. Sabihin, kailangang merong malinaw dahil ito po ay merong matibay na pananagutan. Better long-term stability. Processes remain even when leadership changes. Sabihin, mas matatag na magmatagalang desisyon. Kahit magbago ang leader, nananatili pa rin yung system. Hindi depende sa isang tao o leaders, kundi nadodoon na ang leadership principle ay naipasa doon sa susunod na generation. So our decision, guided by prayer, scripture, and wise counsel. Ito yung common problem when guiding processes are absent. When churches lack guiding processes, several problems appear. Una, yung leadership impulsiveness. So kapag ang church ay walang malinaw na guiding process, unti-unting lumalabas yung mga problema sa governance. Kahit may good leaders, kung walang system, ito po yung confusion at conflict ay nangyayari. Kaya meron tinatawag na leadership impulsiveness, confusion members, lack of accountability, and inconsistent leadership. Pag sinabi natin leadership impulsiveness, ito yung padalos-dalos na desisyon. Kapag walang process, decisions are made quickly.
without consultation. Yun yung nangyayari. So yung common problem. Yung confusion among members, kakaroon ng kalituhan kapag walang guiding processes. Hindi alam ng member kung paano mag-decide ang leader. And nagkakaroon ng misunderstanding, nawawala yung trust, kaya yung confusion ay matimbang po. So, meron din tayong tinatawag na lack of accountability. Yan. Kapag walang proseso, walang nag-check ng decision, walang clear na pagkaunawa, yan. Ang nangyayari, decision may go unchallenged. Yung sinasabi. Sabihin, lahat ay accountable sa Diyos. Kaya kailangan napag-isipan, naintindihan upang hindi mangyari itong common problem na ito. Yung inconsistent leadership, yan, sabi dyan, walang policies, practices, change unpredictably. So, healthy governance prevent this problem. So, mahalaga na hindi nag-iiba-iba ang policy. Mahalaga na meron siyang tamang direksyon. So, ito po ay napag-isipan ng maayos. Dahil healthy governance prevent this problem. Okay? So, yan po. Meron pong question dito po na nakalagay. Why is it important for church leaders to follow prayerful and collective decision-making processes rather than relying on personal authority alone? So, bakit mahalaga? Mahalaga ito dahil ang church leadership ay hindi nakabase sa personal power niya, kundi sa divine guidance ng ating Panginoon. Dahil mahalaga, yung wisdom is higher than human authority. No? So, ang leaders ay tao lang, kaya kailangan ng wisdom mula sa Diyos. Okay? Next. Dito po tayo sa grievance handling. Kunin na po natin to dahil maaga pa naman po. Ano po? Grievance handling. Yan po yung ating talakayin. Dahil sa susunod pong pag-uusap po natin o sa ating Zoom meeting na susunod ay part 2 na po tayo. Ay, wait lang po at ako lang po ay magwa-water break. Okay, proceed na po tayo. Wala yung aking PowerPoint. Yan. So, ito po yung grievance handling, yung conflict resolution and discipline. So, sabi po dyan, why grievance handling is necessary? In biblical term or theology, sa kahit anong community kung saan nagkakaroon ng people interaction, especially sa church, hindi may iwasan ang disagreement, misunderstanding,
at offenses. So ang church ay tinawag na redeemed community, meaning naligtas kay Kristo pero ang members nito ay hindi pa siyempre perfect. Lahat ay nasa proseso pa ng spiritual growth. Kaya in biblical reality of conflict in the church, makikita sa Bible na kahit ang early church ay nagkaroon ng conflict, mayroong dispute sa distribution of food, may disagreement between leaders like Paul and Barnabas sa Acts 15:39, mayroong doctrinal and relational tension sa Corinthian, sa 1 Corinthians chapter 1 and 3. Sabihin, normal ang conflict kung nangyayari yan sa isang simbahan. So, mahalaga na maunawa natin why grievance handling is necessary. So, mahalaga kasi meron tinatawag na conflict inevitable po. Hindi ito kung magkakaroon man o kung mangyayari, kailangan yung sistema. O, ang problema, hindi yung disagreement, kundi kung paano to kinahandle. Kung spiritual ba o emotional lang ang response po. So, kailangan pa rin na the church must preserve unity. So, bakit mahalaga yung grievance handling? Sabi dyan. Kasi ito po ay kapag mali yung grievance handling, nagkakaroon ng tinatawag na nawawala yung trust doon sa leadership. So, ang grievance handling ay hindi isang policy lang na optional. It is biblical necessity dahil ang church ay spiritual family po. So, ang conflict ay normal na nangyayari, pero ang unhealthy handling ay dangerous. Kaya ang goal ay not conflict-free church but Christ-centered conflict resolution. So, hindi problema na may disagreement sa church. Ang tunay na tanong ay kapag may conflict na, ano yung paraan para ma-handle ito? Dahil sa biblical perspective, ang maturity ng church ay hindi nakikita lang doon sa panlabas, kundi sa preference of grace, truth, and humility and restoration. Without biblical grievance handling, small misunderstanding grow into major dispute. So kapag walang malinaw na biblical na paraan ng grievance handling sa church, yung mga simpleng problema ay lumalaki at nagiging mas seryosong issue na nakakasira sa relasyon ng buong community. So ang maliit na hindi pagkakaintindihan, kapag hindi naayos agad ay lumalaki. Nagiging assumption na uuwi sa conflict. So mahalaga na ito po ay naiaayos. Personal offenses create long-term division. So kapag ang offense ay hindi na na-handle, ang nangyayari, nagiging bitterness na. Nagiging broken relationship. So, mahalaga na ito po ay isa sa ayos ng maayos, kaya kailangan yung pagsasaayos ng merong tamang direksyon. Leadership conflict weaken the church witnesses. Kapag ang leaders mismo ay hindi nagkakasundo o nawawala yung credibility ng church, naapektuhan yung loob ng simbahan, nagkakaroon ng confusion doon sa direction ng church. So kapag walang unity, nawawala yung magandang programa sa loob ng church po. Unresolved problem damage unity.
So ang hindi inasikaso na grievances ay nagiging separation o paghiwalay, nagiging silent separation kahit na sa iisang church. So ito po ay meron tinatawag na tamang paghawak at merong biblical foundation for conflict resolution. So si Jesus mismo ay isa. Nagbigay siya ng pattern para ayusin yung misunderstanding o yung problema or conflict. Dahil ang kanyang goal ay restoration. Kaya ang church discipline ay mahalaga o yung pagkakaroon ng tamang biblical grievance handling. What grievance handling is? So ang grievance handling sa biblical aspect o church context ay tumutukoy sa maayos at may makadiyos at may kaayusan na proseso ng pag-aayos doon sa mga problema o kaya ay mga offenses o kaya ay yung mga ipagkakaunawaan. Sa madaling salita, ito po ay God-designed way of resolving conflict para hindi masira yung relationship ng bawat isa. Hindi ma-compromise ang unity, kundi mapanatili yung holiness sa katawan ni Kristo. Grievance handling refer to biblical process by which conflict, complaint, offenses, and dispute within the church are addressed in order to restore relationship. Yun po yung pinaka reason to protect unity and maintain holiness. So, pag sinabi natin biblical process, ang grievance handling ay hindi lang para sa pag-aayos ng problema, kundi ito ay isang spiritual process of reconciliation and restoration na nakabase sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. So, ang layunin nito ay to restore para mapanatili yung unity and maproteksyonan yung holiness at malid ang tao sa repentance and forgiveness. So, sabihin, ito isang biblical na proseso ng pag-handle ng conflict sa church para ma-restore yung relationship at mapanatili yung pagkakaisa, yung truth, yung love doon sa loob ng church, at ito yung kinakailangan. So, what grievance handling is not? Sabi po diyan, biblical grievance handling is not public shaming, personal revenge, ignoring conflict, political power struggle, gossip, or informal accusation. So mahalagang linawin na ang biblical grievance handling ay may malinaw na hangganan. Hindi lahat ng paraan ng pag-handle ng conflict ay ayon doon sa kanyang nais. So kapag mali ang approach, imbis na mag-restore, nakakasira pa ng relation, nakakasira pa ng pagkakaisa. So sabi diyan, it is not public shaming. So ang grievance handling ay hindi para ipahiya yung tao sa harap ng iba, hindi para i-expose yung kasalanan, hindi para gawing public yung kanyang issue, kundi ang goal ay correction, hindi humiliation po. It is not personal revenge. Hindi po ito paraan lang pagganti o paglabas ng galit, kundi ito po ay iayos
yung kanyang buhay. It is not ignoring conflict. So, ibig sabihin na hayaan na lang, bahala na si Lord. Kundi ito po'y mahalaga na ito po ay ma-resolve para wag lumaki, para mawala yung bitterness, at para magkaroon ng kaayusan. So ito po ay scripture, sabi diyan, scripture condemn unresolved anger and harmful speech. So mahalaga na ito po ay maiayos po upang magkaroon ng pagkakaisa doon sa loob ng faith. So ito po ay isang biblical perspective na ang goal ay hindi para magpahiya, kundi mag-restore ng relationship ng bawat isa. The biblical foundation of conflict resolution. Una, yung personal reconciliation. Matthew 18:15. Go and tell him his fault between thee and him alone. So sabi dito na ang conflict o resolution sa church ay hindi base lang doon sa emotion, kundi kailangang nakaugat sa malinaw na pattern na ibinigay ng Panginoong Hesus mismo doon sa Matthew 18. Merong proseso na may layuning restoration, not destruction po. So ang unang hakbang sa biblical conflict resolution ay meron tinatawag na private conversation. Ito yung personal na pinag-uusapan ng dalawang taong may issue. Ibig sabihin, andun yung loving communication, hindi idinadaan sa ibang tao, ipinapabot, agad inilalabas sa public. Bakit mahalaga ito? Kasi kailangan it is protect dignity. Kapag privately hinakandel, hindi mapapahiya yung tao na ipapakita yung respeto sa kanya at madaling makinig sa kabila ng mga pangyayari. So, sa biblical principle, ang correction dapat ay may grace at honor. So, nape-prevent yung hindi pagkakaintindihan, naiiwasan yung chismis, hindi lumalaki ang issue, hindi nadadama yung ibang tao. At naipopromote yung humility and honesty ng bawat isa. So, both sides are encouraged to be honest. So, ito yung maipakita na kailangang maging honest sa bawat isa kung ano yung napag-usapan at mas madaling mag-repent o magpatawad. Dito nagsisimula yung tunay na healing process. Pangalawa, yung meditation by witnesses na sinasabi. So, kapag hindi na-resolve ang conflict sa private conversation, the next step is bring one or two neutral witnesses. So, hindi ito para mag-side laban sa isa't isa, mag-escalate ng conflict, kundi magbigay po ng wisdom at ma-verify yung truth and then matulungan doon sa reconciliation. So, ang purpose of witnesses in meditation ay yung fairness, kailangang balanse. Meron tinatawag na hindi one-sided ang pag-uusapan. So kapag may witnesses, yung parehong parties are guided to speak truthfully. So, naiwasan yung manipulation. At nagkakaroon ng restoration doon sa problema. The biblical foundation of conflict resolution. Tignan po natin ito. Sabi po diyan, church involvement. Sinabing church involvement, kapag ang personal na problemang ito ay may tinatawag tayong naiayos o nai-communicate ng maayos, nagkakaroon ng ang issue ay naiaayos hindi para i-public yung kahiyan ng tao, kundi para ma-address ng maayos yung problema. So, ang purpose
to bring spiritual authority, no? Lalo na kapag ang leaders ng involved, yan, ito medyo mas maging maingat po. Dahil minsan lumalabas sa buong congregation. Para ang reason dito ay to protect the unity of the church. Maaaring makaapekto ito sa buong congregation pag yung mismong leader ang nagkaroon ng problema. Dahil ang tunay na hinahanap lang po dito ay mahanap yung reconciliation. Ang goal ng church involvement ay hindi i-condemn kundi ma-restore po. Discipline and restoration. Yan. Kapag ang isang tao ay patuloy na kakamali at hindi naipapakita yung tunay na repentance, ang church ay mag-a-apply ng biblical discipline. Pero ang purpose ay restoration. Dahil ang purpose ng biblical discipline, sabi natin ay restoration, protection, and demonstration of holiness. So, mahalaga yung spirit of restoration. Theological principle of grievance handling. So sabi po dito, kailangan may love, kailangan may forgiveness, kailangan may humility, at kailangan merong justice. Ano yung love? Sabi dyan, yung grievance handling sa church ay hindi lang isang procedure, kundi ito po ay theologically grounded practice na nakaangkla sa karakter ni God. Isa nga dito yung love. Dahil ang tunay na Christian love ay hindi naghahanap ng sariling panalo, hindi ginagamit yung public para mag-dominate, kundi ang love, pino-priority niya yung restoration over winning argument. Then yung sinasabi na humility, no? Nagpapakita ito na hindi prideful attitude, kundi willingness to listen and admit fault. Aminin yung pagkakamali and respect for others doon sa mga bagay na pangyayari. So, mahalaga ito kasi nape-prevent yung paglawak ng problema sa loob ng simbahan. And then, yung forgiveness. Yan. So, ang forgiveness ay intentional release para makita na may pagpapatawad din pa naman. Ano po? Dahil ang forgiveness, nagpo-protect ng relationship from bitterness. Nagre-restore ng broken fellowship, nagre-reflect ng forgiveness that we receive from Christ. So, ang theological foundation ng grievance handling ay justice. Yan, para fair. And rooted in God's righteousness. Love, humility, and forgiveness. So, sa kabuuan, ang biblical grievance handling ay hindi lang sistema ng church discipline. Ito po ay expression ng God's character, God's love, and God's forgiving. Okay, tingnan natin yung acronym with the scripture ng grievance. God, honoring attitude. Yan. Mahalaga po ito na sa lahat ng conflict or grievance, ang pinakaunang principle ay God-honoring attitude. Ibig sabihin, ang mindset ng believer ay hindi nakatuon sa sarili, sa argumento, kundi sa pagbibigay galang sa karangalan sa Diyos at sa lahat ng bagay. Sa mga daling salita, hindi ito paano ako magwawagi, kundi kung paano mapaparangalan ang Diyos. So, magsasalita siya ng mahinahon. Next, respectful confrontation. So, ito po ay biblical principle na ang problema o offense ay dapat unang
ina-address ng personal, private at may respeto. Hindi ito agad inilalabas sa ibang tao. Na marunong tayong mag-ingat noong problema. So, hindi natin to ginagawang public issue. Sa madaling sabi, usapin muna ng maayos, sarilinan, ng may kababaan, hindi accusation, ng may love. At dahil si Jesus mismo nagbigay ng pattern, sabihin, ang unang approach sa conflict ay private restoration, not public exposure. Impartial mediation po. So, ibig sabihin, sa Matthew 18:16, ang biblical principle, kapag hindi na-resolve ang conflict, sa private confrontation, may inaanyayang isa o dalawang witness para tumulong sa pag-aayos ng usapin. So, hindi para husgahan, hindi para kampiyan, kundi maging peacemaker doon sa gitna ng problema. Encouragement toward repentance. Sabihin po dito na ito ay biblical principle na sa gitna ng conflict o correction, ang layunin ay hindi lang ipakita kung sino ang mali, kundi ilid ang tao sa pagsisisi at pagbabago ng puso. Then, ang correction ay mayroong gentleness. Wala siyang harassment. May hope na magbago ang tao mula sa tulong ng Diyos. Dahil ayon kay Paul, ang mga tao na nagkakamali ay minsan, parang sinisira nila yung sarili nila, pero kailangang maipadama yung gentle instruction, hindi judgment, kundi ito po yung correction ng ministry ay restoration, not condemnation. Valuing unity, para pahalagahan yung pagkakaisa, dahil ang pangunahing priority ay mapanatili at maproteksyonan yung pagkakaisa sa loob ng simbahan. Sabihin, ang unity ay pinakalagahan, binibigyan ito ng tamang pansin upang hindi magkaroon ng division sa loob ng church. Dahil ang unity sa church ay mahalaga, kailangang maganap dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Accountability. Yan. Pag sinabing accountability, ito po ay ginagamit ng isang spiritual leader ng merong tamang gabay, tamang batayan, at tulungan ang church na ma-resolve yung conflict. Ibig sabihin, mayroon siyang authority na ito ay may ayos at pangunahan ng mayroong pananagutan. Okay? Necessary discipline. Sinabi natin necessary discipline, ito ay isang biblical principle na kapag ang isang tao ay mayroong problema at tumanggi doon sa correction at hindi nagpakita ng repentance, ang church ay maaaring mag-apply ng spiritual discipline ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi agad punishment, hindi revenge, kundi step to loving correction process. So, ang church discipline ay proseso para ipakita na ang hangarin ay yung reconciliation upang maibalik sa ating Panginoon. Mahalaga yung necessary discipline. Compassionate restoration. Restore with gentleness. Yan. So, mahalaga na ito po, grievance handling sa church discipline ay hindi para parusahan ng tao, kundi ibalik siya sa tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal. So, restore with gentleness. Enduring forgiveness. Yan, kailangan pa rin na magpatawad. Mahalaga yan na kapag nagkamali, nadapa sa kasalanan, ang response ng church ay hindi condemnation, hindi rejection, kundi gentle and loving restoration na nagmula doon sa ating Panginoon. Ibig sabihin,
may malasakit tayo sa tao nagkasala, at meron tayong goal na ibalik siya sa tamang relasyon sa ating Panginoon. So, management implication, healthy grievance handling improve church leadership in several ways. Protect church unity. Yan. So, pangalawa, yung build trust. Encourage accountability. Prevent gossip. Yan. Strengthen spiritual growth. Sinabi natin, protect church unity kapag tama ang grievance handling, naiwasan yung pagkalat ng division, naagapan yung maliit na conflict bago lumaki, mapanatili yung peace sa katawan ni Kristo. So ang unity ay naiingatan at nagbibuild ng church ng trust. Kapag ang church ay may legal process, alam ng member na sila ay pakikinggan, mayroong tamang pag-handle sa issue, tumataas yung trust sa leadership. Nagiging open ang communication, nababawasan yung pagdududa. Encouragement, accountability. So sa healthy grievance system, ang leaders are accountable for decision. So hindi pwedeng bahala na, hindi pwedeng okay na to. Dahil sabi doon, each will give account to God. Prevent gossip. Kapag may proper process, hindi lumalabas yung chismis. Dapat sikreto lang. Yung issue ay na-addressan directly at naiiwasan yung humors and miscommunication. Instead na sabi-sabi, meron tamang direct communication. Strengthen spiritual growth. So, ang conflict, kapag tamang handling, nagiging tool for maturity. So, nagpo-promote ng Christ likeness. So, mahalaga po na ito po ay naiaayos ng maayos. Next, common problem with grievances are ignored. Yan, ito yung mga nangyayari. Una, yung gossip. Yan. Kapag merong unresolved issue, spread through informal conversation. Nagkakaroon ng hidden conflict. So, kapag hindi na-handle ng ang issue, yan, nagkakaroon ng chismis, nagkakaroon ng misinterpretation and judgment. Nagkakaroon ng hidden conflict. Yan. So kapag hindi na-resolve, yung mga tao ay nagkakaroon po ng tinatawag natin hindi maayos na pagsasama, kundi meron tinatawag ng silent separation. Leadership distrust. So, kapag ang small conflict, kapag hindi na-addressan, lumalaki, nagiging function na mauwi sa division. Kaya mahalaga na ito po ay na-addressan. At yung spiritual damage, kapag unresolved ang grievances, nagkakaroon ng unforgiveness, bitterness, na apektuhan ang life and worship. Kaya ang damage ay lumalaki. So mahalaga na ito pong common problem ay na-addressan. Okay? So last question. Why is it important for the church to address directly and biblically rather than ignoring them or allowing gossip to spread? So yun po. Yan. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nakatapos ng maayos. Po. At importante na ito po ay ating naunawaan. Dahil ito po yung mahalaga sa pagsasaayos ng mga problema sa loob po ng church. Po. Kaya muli, salamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay natuto sa ating pong pag-aaral. Alam ko po maraming problema ang simbahan, lalo na yung mga issue na mabibigat, pero kapag tama yung ating pag-handle, ang nagiging result ay restoration. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po
sa gabing ito at tunay po na ikaw ay mabuti. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng tamang pananaw, paano namin i-handle yung mga grievances, Panginoon, sa loob ng church. Hindi po madali, Panginoon, ang magdesisyon. Pero ang aming dalangin po ay gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming desisyon. Na ito po ay magawa ng tama, magawa po ng may pag-ibig, magawa po, Panginoon, ng may pagmamahal, at ang maging motibo ay restoration, maibalik yung tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na humawak ng mga issue sa loob ng church nang merong gentleness, merong pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Tulungan mo po ang bawat lingkod mo, Panginoon, na maging fair at patuloy na sa iyo umasa. At sa aming pagdidesisyon, Panginoon, sa mga issue, sa mga problema sa loob ng church, nawa po, Panginoon, ay naaayon sa iyong salita. Salamat po at ang aming dalangin, turuan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Salamat po. Thank you. Purihin ang ating Panginoon. Baka po andito si Salamat, Doc. Pastor Joel. Thank you po. Salamat po. Baka po kayo merong o clarification. Nga po pala, malapit ang ating graduation. Dito po si Doc. Sabi natin, baka po meron siyang karagdagan para po sa ating pinag-aralan. So, mahalaga po yung ating tinalakay kasi ito po yung napapanahon lagi sa loob ng church, yung issue, yung grievance na minsan di natin madesisyonan ng maayos dahil alam niyo na, baka may masagasaan. Nakarinig po ako ng isang kwento. No? Kasi tighter yung may issue, hindi niya madesisyonan. Kasi ikaw ba naman, tighter, no? Baka mawala. Pero kapag maayos naman yung ating pagdedesisyon, alam ko yun ay maunawaan. Amen? So, alam ko, may mga issue po sa loob ng ating simbahan na minsan hindi ganun kadali na iayos. Pero kinaniniwala na kapag ang Diyos ang ating kasama, lahat ay nagiging maayos. Amen? So baka po kayo ay merong mga gustong idagdag o merong mga nais pong ibahagi. O baka po meron kayong mga pangyayari sa loob ng simbahan na pwedeng makatulong sa bawat isa sa atin. Sige, habang hinihintay po natin si Doc. Yan. Lahat po ba ay excited na sa graduation? Yes, Doc. Yan. Ako po ay late nang dumating. Nagabol po ako sa oras kasi meron po akong gawain na pinuntahan. At talagang hinabol ko. Alam niyo, yung sasakyan namin na yan, hanap ng sisingitan para lang makarating. Mayroon minsan pagka nagmamadali. Sige po, baka po kayo ay merong nais na ibahagi sa atin po habang hinihintay natin si Doc. Mukhang may meeting pa po sila. Na pwede po nating kapulutan ng aral. Inom lang po ako ng tubig. Sa akin, Doc, share ko lang. Magpakilala muna po kayo para po sa lahat. Magandang gabi po. Ako po si Pastor Ruben ng Carmona, Cavite. Ang church po namin ay nasa Silang base po. So, sa akin po, sharing lang po na may mga issue po talaga sa loob ng church na mahirap i-handle minsan. Kasi, usually, ang nagkakaroon kasi tinatawag na kampi-kampi. Yung particularly sa mga leaders and pastors na pag may mga issue na dapat ang nagkakaisa sa decision na yan, yung mga leaders, mga pastors,
kumbaga team decision na paminsan ang nangyayari yung isang issue kinakampihan ng isa at yung other team naman kinakampihan yung so ang nangyayari imbes na ayusin nagkakaroon ng tinatawag na chismis nga o gossip nga na imbes na ayusin nagkakaroon talaga ng division. So yung decision ng mga leaders dapat iisa lang at naka-align ito doon sa kalooban ng Diyos, doon sa natin, sa sinusundan nating guidelines sa church, yung pagdating sa mga disciplinary actions, dapat naka-align tayo doon. Paminsan, nababiolate din po ito ng mga leaders dahil doon sa tinatawag na kampi-kampi system. So tayo bilang lingkod ng Diyos, dapat naka-align tayo doon sa kung ano po ang church discipline decision, naka-align po ang lahat dapat doon. Pero paminsan, may mga leaders nga po na talagang binabiolate po ito. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng kampi-kampi system at nagkakaroon ng morally damage between the two parties. So, tayo bilang lingkod ng Diyos, dapat tayo, iisa lang ang decision natin. At ipagkatiwala natin ito doon sa pastors na naka-assign or leaders na naka-assign doon sa pagdating sa mga disciplinary committee. So lang po natin, i-rely lang po natin ito. At patuloy po natin ipag-pray ang ating mga ang ating leadership, mga pastors and members also na mapagtagumpayan lahat ng mga issue sa loob ng church na dapat lahat ng decision natin ay naka-align ito ayon sa kalooban ng Diyos. So yun lang po ang sharing ko, Pastor Joel. Amen. Tama po yun. Tsaka minsan dapat talaga marunong tayong mag-ingat noong ating inaayos na issue. Kumbaga, mapigilan natin yung ating mga sarili na ito'y lumabas. Kailangan, sabi nga, sikreto. Kasi ang purpose niyan ay restoration. Dahil importanteng ma-restore yung tao. Lalo na kapag mabigat yung issue noong problema sa loob ng church. Yan po ay nangyayari. Minsan dapat nadoon lang talaga sa loob ng church. Hindi siya lumalabas kung ano yung napag-usapan. Amen po. Kasi Totoo yung po yan. integrity kasi ang ating iniingatan diyan bilang pastor. Opo. Kaya nga ako po pag ako may kinaka-counsel na issue, lagi kong sinasama yung misis ko. Hindi lang ako, bukod doon sa may worker, sinasabi ko doon sa tao na pwede bang kasama ko ang misis ko, lalo na kung babae yung issue. At hindi ganun kadali ang mag-address. Talagang kailangan natin ng wisdom na nanggagaling at naka-align. Tama yung sabi ni Pastor Ben. Naka-align lagi sa salita ng Diyos. Hindi doon sa sarili po nating pagkakaunawa lang. Dahil pwede tayong magkamali sa desisyon kapag hindi naka-align sa salita ng ating Panginoon. So, mahalaga yun yung pagkakaisa noong paggawa ng decision sa mga issue. Okay? So, yun po. Meron pa po ba na nais na mag-share? Pastor Joel, Sige po, makilala po kayo para po makilala ng lahat. ako po si Pastor Amador Daluyin ng All Nations Full Gospel Ministry, Santo Tomas City, Batangas. So napakaganda po talaga ng ating dinidiscuss. Totoo po yan. Dapat sa isang church ay meron tayong grievance committee. Kasi ang ating member ay hindi naman talaga pare-parehas ang paglago at hindi rin pare-parehas ang pananaw. Meron po kasi tayong mga member na ang akala nila dahil doon sa kakulangan ng paglago
ay pwede nang gawin ang bawat magustuhan. Kaya po napakahalaga ng grievance, sila yung nangangalaga na to distract yung ating mga kapatid na nagkakasala. Kasi bahagi yan ng iglesia eh. Dahil talagang hindi pare-parehas ang antas ng paglago ng bawat member ng church na hinahandle natin, na pinagtiwala sa atin ng Lord. Kaya napaka-importanting meron tayong grievance. At yung grievance, tama rin po yung ating narinig sa atin pong Dr. Joel Manalo, na dapat ay piling-pili sila. Yung talagang spiritually growth at may knowledge about sa counseling. Kasi kung hindi at basta na lang tayo maglalagay, medyo delikado rin. Doon pumapasok talaga yung gossip na sinasabi kanina sa ating pinag-aaralan. Bakit? Kasi nga, nakapaglagay din tayo ng grievance na hindi spiritually matured. Kaya napaka-importante spiritually matured yung ating mailalagay sa grievance, kasi hindi biro yung kanilang i-handle na problema, lalo na at ang problema ay may kinalaman sa immorality. So napakaselang niyan. At maging yung mga problema ng for example ay sa pera or money matters. Kaya napaka-importante na ang isang pastor ay mayroong nakatalaga na grievance committee to resolve the all kinds of problems sa loob ng iglesia. Kasi hindi naman talaga kakayanin lahat ng pastor yan. Kaya talagang napaka-importante na meron tayo niyan para mapangalagaan yung church na ipinagtiwala sa atin at hindi masalaula ng kaaway sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga kapatiran na sabi ko nga kanina ay hindi ganun kalago, na ang akala niya kahit Christian na ay po pwedeng magawa yung mga bagay na nakasanayan. So kaya napakaganda niyan. At yun nga, dapat ay spiritually matured para yung trabaho ng pastor ay malesen at meron talagang tumututok dyan. Kasi kapag, although, kagaya ko, ako kasama rin ako sa grievance sa amin sa church na pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Importante na maipakita natin doon sa mga kapatiran na hindi naman nila gusto or hindi naman natin gusto, pero nadadaya ng kaaway para sila'y ma-restore at dapat ay tamang pag-handle. So, yun lang. Salamat, Pastor Joel, sa napakagandang talakayan ngayon. Although na-late din ako kasi meron pa akong preaching engagement sa Jordan every Friday. Kaya medyo napasarap kanina. Bumaba yung aming turo. Nag-start na rin kasi ako na discipleship. So, yun lang, Pastor Joel. Salamat po. God bless. Naka-unmute po kayo. Ayan. So mahalaga because sabi nga natin, gaya na bagay ni Pastor Amador, ang grievance ay importante dahil they give people protection and path to resolution. Ito ay nagpo-protect doon sa rights ng bawat isa. Kasi ang usapin kasi sa loob ng church, mahalaga yung grievance ay nakahandle ng o naipaparating ng maayos. At ang ating pinaka-main objective ay to restore. At ito yung bagay na mahirap minsan ma-develop sa church. Dahil ito po ay usapin na kung saan ay mahalagang maunawaan ng bawat isa. Na yung bang napagtiwalaan tayo, kasi hindi dapat yan
lumalabas kung ilan lang yung involved na tao. Yun lang. Kasi ang gossiping, alam niyo, napakadali po niyang kumalat. Sabi nga ano yan, pulutan niya ng mga chismoso eh. No? Ano yan, mga bagay na yan ang gustong-gusto. So kailangan yung protection, yung accountability, yung justice ay ma-promote doon sa grievances na yan. So meron pa po ba na nais mag-share? Baka po kayo ay meron gustong dagdag Good evening, o Pastor. nais ibahagi. Good evening po, Pastor Joel. Pakilala po kayo sa ating mga kasama. Sora Adelina. Ako po si Pastor Adelina Sabugo from Cabugao, Ilocos Sur. Napakaganda talaga yung lessons natin about church management. Ang naano ko lang dito, yung narinig ko kaninang na dapat marunong din tayo umintindi as leader, as pastor sa loob ng church, sa mga members natin. Yung sinabi mo kanina, Pastor, na hindi tayo ura-urada. Na oo, meron tayong karapatan magsalita, mayroon tayong pero dahan-dahan lang na huwag yung ura-urada na sinabi mo. So ang punto ko lang dito sa akin lang, minsan huwag muna akong magsasalita kasi less talk, less mistake. At dinahan-dahan ko lang kung may mga problema. Yung tinitignan ko, inoobserbahan ko, yung talagang, yung aksyon ko talagang nakikiusap sa kanya. Hanggat makarealize siya, then talagang siya na mismo ang lalapit. Kasi meron yung ginagawa kong aksyon para sa kanya lang yun pag nakita ko siya. Then, sa ginagawa kong yun, yung nagdadasal ako, pinanalangin ko siya. Hanggat siya ay makarealize na meron pala siyang nagawa na hindi maganda. So, as leader, marunong din tayo na umintindi at saka yung talagang smooth sana yung ano natin. Oo, yung smooth lang para hindi tayo makapagsalita ng masakit, mabibigat. Parang tulad ng ating Panginoon na magsalita kayo ng maayos, na hindi basta lang karapatan ko to, ganito kayo. Parang mas lumala yung problema kung hindi tayo talagang magkaroon din yung strategy para yung problema sa church at mangyayari na hindi maganda ay mapaganda po natin. Yun lang kasi ang nakita ko kanina sa mga lecture. Kaya salamat po, Bishop Joel po. Maganda po yung sinabi niyo na tayo mga pastor ay marunong makinig. Yes. Lalong-lalo na po pagdating nga dito sa issue ng mga problema sa loob ng church. Hindi tayo ang dating ay tayo porque tayo ang pastor. Tayo na yung boss, tayo na yung dapat salita ng salita. Ako yung pastor, hindi ganun. Kasi ang Panginoong Jesus mismo nagpakita ng talagang pinakinggan niya. Yes, bago niya hatulan, bago niya sabihin or i-guide, nakikinig muna si Jesus doon sa problema. And then, at the end of the day, yung tao umaamo at nakikita niya yung kanyang sarili, nagkamali pala. Amen. Because of Jesus' character, yung gentleness, yung kanyang pagiging talagang handang makinig doon sa problema. Alam niyo, minsan kasi sa loob ng church, takot minsan mag-share ng problema ang isang tao o isang member kasi ang laging napasok sa isipan, baka hindi ako pakinggan, o baka ako ay i-chismis. So nawawala, hindi nagbibuild ng trust sa kanya. Kasi maaring merong pangyayari sa buhay niya na nag-try na sabihin, pero sa halip na restoration,
ay condemnation. Tama. So, alam niyo po, dito sa ating tinatalakay na ito, ay napaka-maselan po ng bagay na ito. Pero napakahalagang ito po ay maalaman ng Yes. bawat leaders na how to handle grievance with a right perspective and biblical foundation, na tayo'y makikinig, tayo ay mag-build ng trust para tulungan sila na i-restore. Yes. Mayroong pag lumapit ay may pag-asa silang makita, hindi kabiguan. So, sabi nga ay nakikinig, marunong tayong makinig. Pero Amen. sa ating pakikinig, let us ask the guidance of the Holy Spirit para ma-motivate natin yung magandang counseling. Kaya po, i-enroll ninyo rin ang counseling sa MBS. Yung pagka-counsel. Meron po tayong dyan, topic, napakaganda po yan. So, tama yung sinabi ni Pastora na we are already naka-align o yung ating puso doon sa issue na ang ating reason ay para siya i-restore. Kasi maraming issue sa church na hindi mailabas. Minsan, nababalita na lang natin, si ganito, bakit kaya wala na sa church? Kasi may problema siya at ang balita namin, ganito na ang ginawa sa sarili. So, minsan, hindi nila may voice out yung laman ng kanilang puso. Kasi nga minsan ang nangyayari, yung pinapangunahan ng takot, pinapangunahan ng pag-aalaala, lalo na kung merong mga past issue na hindi nakaramdam ng tunay na pagkalinga doon sa kanyang problema. Kaya mahalaga yung grievances ay ma-handle ng merong tamang biblical principle. Laging naka-align sa salita ng Diyos para hindi tayo magkamali doon sa mga bagay na issue na nangyayari sa loob ng simbahan. Amen. So, meron pa po ba na nais mag-share? Kung wala na po, tayo po ay magpapaalam na. Pero bago yon, tayo muna po ay mag-open ng ating camera. At tayo po ay mag-picture muna para po sa ating record. Okay, open po tayo ng ating cam. Kung kaya po, kung hindi naman, ay okay lang. Okay. Sige. Okay, ready po? Tayo po ay mag-ano rin po kayo, mag-screenshot po and share. Okay, ready? 1, 2, 3. Habol po yung gusto. Okay, isa pa po. Ready? 1, 2, 3. Yan. Okay, salamat po. At tayo po ay maghanda na sa darating po nating graduation. Si Bishop Santiago. Bishop, atin po ba kayo ng graduation? Opo. Ayan, Kita-kita po tayo. Yan, excited na po akong magkakita-kita po tayo sa graduation po. Dahil ito yung time na ating i-receive yung ating pagpapagal. Malalim yun. Dito na yung time para i-harvest yung fruit of labor. At ito po'y nararapat naman para sa mga likod ng ating Panginoon na makamtan natin yung blessing ni Lord sa bawat isa sa atin. So yun po, magandang gabi at salamat po. Sa susunod po ay meron tayong part 2. Akin lang po ilalagay sa isang Google Drive ang ating from lesson 1 hanggang itong lesson na to, yung aking mga PowerPoint, at yung may nais, yung PowerPoint na yon ay contact lang niyo po si Doc at doon ko po ibibigay yung ating PowerPoint. Pamula po doon sa umpisa hanggang dito sa Church AV Management. Ito po ay part 1. Yung susunod po ay
part 2. Okay, God bless po everyone. Walayan po tayo ng ating Panginoon. Bye po. Salamat po sa ating pakikinig. God bless. Thank you, Pastor Everyone. Joel. Thank you po sa lahat.